Hi everyone! Mega love shoutout! Magandang gabi po sa inyong lahat. This is Teacher N and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kalingap, meron po akong gustong ibigyan ng reaksyon kasi noon ako'y naguguluhan talaga. Dati-rati naman kasi itong si Yangmi ay talagang ang kanyang topic every time na mag-live siya ay puro Jomcar. Kasi nga hindi naman na tayo magtataka kung bakit Jomcar ang kanyang palagi nire-reactionan o ang kanyang topic sa kanyang live streaming dahil siya po ay founder ng Jomcar. So kapag ka-founder ka ng Jomcar na naging reactor ka, ay ang itatopic mo lamang ay kung ano yung binuo mo na grupo o yung sinusupport mo na love team. Since ang kanyang sinusupport na love team ay Jomcar, so hindi na tayo magtataka na ang kanyang mga videos na ini-upload or ang kanyang mga live streaming na topic ay talagang puro Jomcar. So hindi na talaga tayo magtataka. But then, after for how many months, I've noticed na parang may changes. Sabi ko, bakit kaya hindi na siya na-topic ng Jomcar? So ako nagtaka. So ang ginawa ko, pinuntahan ko yung kanyang yung kanyang channel kasi nga napag-usapan na parang hindi na daw nagre-reaction itong si Sis Yangmi. Sabi ko, sige nga, puntahan ko nga ang channel niya at tingnan ko nga kung talaga hindi na siya nagre-reaction or even sa kanyang mga live streaming ay hindi na po talaga siya nagta-topic. So more on na talaga siya, sayaw, kanta, shout out. So, ganun para bang hindi na siya reactor kung titingnan mo siya ay live streamer na. Wala naman pong mali doon kung magiging siyang live streamer, di ba? Kasi lahat naman tayo may karapatan na pumili kung ano yung gusto natin, di ba? Diba, gusto niya na maging live streamer, eh sa kanya na yun. Eh kung ayaw niya na maging reactor, wala tayong magagawa. Di ba? Kasi ang lahat ng kagustuhan ng bawat isa sa atin, hindi natin pwedeng kontrolin. Kasi kung saan siya masaya, dapat doon siya. Diba? Kaya nga sabi ko, naiintindihan ko na. Sabi ko nga kasi noon, bakit kaya nawala na bigla yung pagtapik niya ni Jomcar? Na dati-rati naman halos araw-araw, talagang puro talaga Jomcar. Even her videos na ina-upload, yung mga regular videos na ina-upload niya, talagang Jomcar. So ako nagtataka, sabi ko, ano na kaya nangyari dito kay Yangmi at ngayon ay sayaw siya ng sayaw, kanta, shout out, talagang parang nagdo-double time. Nagdo-double time talaga siya. So sabi ko, siguro ito yung dahilan. Kanina umaga kasi nung nag-live si Kuya Val, na Yangmi, Malu de los Santos, and Derek Nuelsa, silang tatlo ay magsasanib puwersa. Sabi ko, okay. Ngayon, pinakinggan ko mabuti yung live ni Kuya Val. Doon ko na gets na kaya pala na nag-change ang topic itong si Sis Yang. So, parang nag-double time siya dito sa pagla-live. So, naging siyang live streamer. Kasi, syempre, may mga palipad. O, syempre, yung mga palipad na yun, syempre, di ba sabi niya, kung mayroon kang plano, dapat madiskarte ka. Hindi ka lang aasa sa trabaho, di ba sabi niya. So, yun nga, diskarte talaga. Madiskarte talaga si Sis Yang. Ang galing, alam niyo, sa totoo lang, nagagalingan talaga ako sa kanya. Kasi nga, diskarte, di ba yung sinabi niya, akala niyo trabaho lang ay naisahan. Hindi kailangan madiskarte ka din. So, yun nga, madiskarte siya. Kaya, siguro, ito yung pinag-iibayuhan talaga niya, kaya nag-double time siya kasi magkakaroon sila ng lingap center. So, syempre, may mga nagtatanong baga na saan kukuha ng pundo, sinong magbibigay, sponsor, para bang puro sponsor, siguro gustong patunayan ni Sis Yangmi na hindi sponsors, bagko sarili niya talaga, diskarte niya. So yan na nga, yung pagla-live streamer niya, may mga nagpapalipad, siguro yung proceeds niya, yung revenue niyan, gagamitin sa lingap center, nagagawin sa Kapalungga, na syempre sanibwersa sila nila Derek Nuelsa, ni Malu de los Santos. So, nakakatuwa na meron pala silang plano. Ako, para sa akin, kung ako'y tatanungin ni Kuya Val, kung agree ba ako dito sa kanilang plano na lingap center sa Kapalungga, I will say yes. Pero, may pero yan. Pero, gusto ko makita yung kanilang mga plataforma. Gusto ko makita ang kanilang mga objectives, yung kanilang goal. Gusto ko, yung talagang nakita ko black and white, kung sino-sino ang mga magiging ambassador doon, sino ba ang scouter, bakit nila naisipan sa Kapalungga, ang layo-layo kaya ng Kapalungga, kung iisipin mo siyang may taga Iloilo o taga dito sa Rizal, bakit hindi di ba, dati sabi niya ay Iloilo, tapos Kapalungga naman. So, ako yung nagtataka, bakit doon napunta
isolated place yun. Kaya siguro gusto ko din malaman bakit doon, ano ba ang layunin nila. Kung maganda ang layunin at maganda ang hangarin, maganda ang objectives nila, ang kanilang goal na pagtatayo doon ng Lingap Center, why not give them the chance na magsanipera silang tatlo? Di ba? Si Xiangmi, si Sis Malu, at saka si Bro Direk Mensa. Magsanipera sila, walang problema sa akin. Pero gusto ko talagang malaman ang plataforma syempre at layunin nila. Diba? Yun lang. At saka, yun nga, nasabi ko na kanina na sino yung magiging ambassadors kasi pinagpipilian nga konsiderador. Kasi nga sabi ni Kuya Val, konsiderador daw, wala nang question. Kumbaga, wala nang butuhan ng mga reactors, pasado na. Pero kung si, ano daw, si, si Yangmi, yun nga, para bang may butuhan pa. Oh, si Direk Nuelsa, may mga butuhan pa. So, kaya nga sabi ko, kung ako, boboto ako, depende kung nakita ko yung kanilang mga mga layunin nila na naka-print black and white na may pangahawakan ang Kalingap. So yun, papayag talaga ako kasi kailangan bigyan sila ng chance kasi nakikita natin dito kay Sis Yangmi na talagang grabe yung effort talaga niya. Halos gabi-gabi kumakanta siya, nagsasayaw, shout out dito, shout out doon. Para lang alam mo ba, makuha niya yung interest ng mga tao kasi alam nyo, mga kalim, ang pagpapalipad, depende yan sa host. Halimbawa ako, host, boring naman ako, hindi man ako nakanta, hindi man ako nasayaw-sayaw, hindi man ako pala shout out, o kung pala shout out ako, hindi naman ako pala sayaw, hindi naman ako pala kanta, hindi talaga sila paplipad sa akin, di ba? So, boring naman talaga ako, ang aking live. Di ba? Puro serious, wala namang nakakatawa. Kaya, ang pagpapalipad mga kalingap, depende yan sa tao talaga, na gusto nilang paliparan. Kaya yung mga nagpapalipad, di natin sila pwedeng ma-question. Ngayon, sabi ko, ang swerte ni Sis Yang kasi yung plano niya na magkaroon ng Lingap Center matutupad. Kaya pala double kayod siya sa kanyang live streamer. So pansamantala muna niyang iniwan yung pagiging reactor. Naging live streamer muna siya kasi meron pala siyang hinahandaan. Itong Lingap Center sa Kapalongga. O congratulations sa Sunny Puerta, Direk Nuelsa, Sis Malu de Los Santos and kay Sis Yang. Sana maging successful ang inyong Lingap Center. So, ayan sa mga nagtatanong kung bakit gano'n na lang, na puro na lang sayaw-sayaw, malaki yung palipad. Hayaan nyo na at meron naman pala talagang pupuntahan yung proceeds sa mga palipad na yun. Yung pansamantalang pagiging live streamer ni Sis Yang from reactor to live streamer. So, yun, wag na nating i-question yun. Kasi yun pala talaga ang totoong plano. Kaya nga sabi ko, gets ko na parang naglaylo. Pansamantala, itong si Sis Yang, na pagiging reactor dito sa Jomcar, na talagang binuo niya, diba? Siya yung founder ng Jomcar 18. So, pansamantala niyang tinigil yung pagtatapik dito. Kasi kung mapapansin niyo mag-iisang buwan na hindi na niya natapik itong Jomcar. Kung papansinin niyo kasi ako talaga, ini-analyze ko talaga mabuti. Bakit kaya niya iniwan? So, ito ang sagot. Gets ko na. Ang pagkakaroon ng Lingap sa Kapalongga. Pero sabi ko, syempre, ako ibubuto lang kung meron silang maipipresent na plataforma nila, objectives nila, goals nila, kung bakit sila magtatayo ng Lingap Center sa Kapalongga na napakalayo po sa kanilang bahay, lalo na dito kay Sis Malu. Si Sis Malu ay nasa Sorsogon. Kung magtatayo siya ng Lingap Center di sa Sorsogon na, bakit sa Kapalongga po'y kalalayo? Kaya si Direk Nuelsa naman kalalayo din sa kanya, di ba? Sabi niya ang kanyang wife ay taga Iloilo or Ilonggo din. So sabi niya tuwan-tuwa siya na magkakaroon ng landing pad sa Iloilo, kumbaga para masasanib pwersa din sila doon. So suportahan niya din yung landing pad. Kaya ba't napunta sa Kapalongga na isolated place? Di ba? Kumbaga, hindi ko naman sinabing grabe liblib na lugar. Kumbaga para malayo sa kanila. Di ba? Even nga yung internet, sabi ni Kuya Val, napakahina ng saga. Di ba, mga kalinga? So, ayun, nagets nyo na ba ang nagets ko? So, ayan, kung nagets nyo na, putamsak mga kalinga. So, ayan, ito lang ang aking gustong i-reaction na, gets ko na, kaya pala, naglaylo si Sis Yang sa Jomcar at napunta sa pagiging live streamer na dati ay reactor po siya since na bumuo siya ng Jomcar 18. Kaya,
itong nakaraang buwan ay medyo parang tumigil siya ng pagre-reaction sa Jomcar at ang topic niya palagi ay pagsa-shoutout na lang, pagkanta, pagsayaw. Ito palang pinaghahandaan niya ang Lingap Center sa Kapalunga. Pero medyo questionable pa sa akin kasi meron parang hindi pa malinaw yung objectives nila. So, ayun mga kalingap, gusto ko munang makita ang kanilang mga objectives para ako'y makapag-say yes. Pero yung dahilan kung bakit si Sis Yang ay from reactor naging live streamer na ay dahil sa talagang meron pala talaga siyang pinaghahandaan. Gets nyo na ba mga kalingap? Sana gets nyo na kasi ako gets ko na. That's all guys, and this is Teacher N saying bye and God bless everyone. Of course, I love you all.